Para dun sa mga naghahanap ng bagong action camera, merong bago ang Insta360. Ito yung kanilang Ace Pro. At baka ito na hinahanap nyo guys. Napakadaming bago sa action camera na to. At ang maganda pa rito, co-engineered pa to ng Leica. So maasahan natin na maganda talaga yung mga footages na makukuha natin dito. So abangan ninyo yung full review ko dito sa Insta360 Ace Pro. Dadalhin namin to sa isang lugar na mas magandang kuhanan ng mga sample footages para matest talaga natin. Pero sa ngayon, mag-unbox muna tayo kasama na yung mga accessories na pwede nyong bilhin para sa action camera na to. Pero pag-usapan muna natin ng presyo. So sa Lazada, mabibili natin tong Insta360 Ace Pro. Kapag standalone, ibig sabihin wala tayong kasamang additional accessories, 26,990 pesos ang presyo niya. Pero I suggest kahit yung creator kit lang sana guys, pwedeng-pwede na yun kasi meron na yung tripod. Mamaya papakita ko sa inyo, 31,500 pesos yan all the way to 33,000 pesos. So, depende talaga sa kung anong needs ninyo, kung gagamitin nyo ba yun sa motorcycle, sa underwater, o sa iba pang activities. So, nandyan guys yung link sa description box o ba kung sakaling gusto nyo bilhin itong Insta360 Ace Pro. Pero sa video na to, hindi lang itong Ace Pro yung i-unbox natin dahil halos lahat ng accessories ipinadala na rin ng Insta360. So maraming salamat sa kanila. Kasama dyan yung mount, extra battery, multi-mount tripod, GPS preview at marami pang iba. Pero syempre, unahin natin yung Ace Pro. Tanggalin muna natin yung plastic. Sa harap pala ng box, makikita na natin yung itsura ng rotating display ng Ace Pro. At yung logo ng Leica, dahil kagaya na sinabi ko kanina, co-engineered to ng Leica. Sa gilid ng box, makikita yung ilan sa mga features nitong action camera na to. At sa likod naman nakalista yung laman ng box. Pag open natin, bubungad agad sa atin ng Ace Pro na merong mga plastic stickers for protection. At to be honest, maganda yung design ngayon. Mas rugged compared sa previous generation. Pero marami pa rin nag-aalala kasi nga rotating display na yung meron tayo dito. So paano na lang kapag nabagsak, di ba? Di kagaya ng GoPro, ng DJI Action na talagang solid na solid lang yung body, walang rotating or moving parts. So by time malalaman natin yan. Tapos ang isa pa sa mga drawbacks natin dito, yung kanyang lens, hindi removable. Ngayon, merong maliit na box dito na may lamang safety guidelines, stickers, quick start guide, at warranty card. Meron ring flexible adhesive mount dito na kasama sa box pero pang glossy plastics lang to or glass. Baka alanganin pa to sa ibang surface. Meron din tayo ditong standard magnetic mount na una kong nakita sa DJI Osmo Action 3. Mabuti na lang inadapt ng Insta360 kasi napaka-practical nito. Meron din tayo ditong USB-C to USB-C cable for charging and data transfer. Tanggalin na natin ang mga protective stickers dito sa Ace Pro. Nandito na din pala sa loob ng Ace Pro yung 1650 mAh na battery niya. Okay, so itabi na muna natin tong Ace Pro. Open naman natin tong GPS preview remote. So basically, as the name suggests, pwede natin gamitin to para ma-view yung nire-record natin sa Ace Pro kahit pa malayo-layo tayo. Sabi sa website ng Insta360, up to 8 meters yung layo na pwede nating ma-view yung preview dito. Pero up to 20 meters naman yung remote control. Makikita nyo na malaki resemblance ng design niya sa isang normal na smartwatch. Kasi nga, pwede talaga natin tong isuot sa wrist natin. May dalawa tayong strap dito sa loob. Yung una ay para sa bike or motor natin. Napakadali ding isuot ng ating GPS preview remote pero very secured pa rin. Isang strap naman ay para na sa wrist natin. So parang smartwatch talaga. At in fairness, maganda yung strap na ginawa nila. Ito naman yung kanyang charging cradle na USB-A yung dulo. Next naman ay itong multi-mount tripod. Isa to sa kasama doon sa creator kit kaya highly recommended ko to. Pwede na tayo mag-vlog or mag-timelapse dito. May simple manual na kasama sa box na talagang kailangan natin lalo na kung first time tayong gagamit ng multi-mount. May lanyard din at screw mount adapter sa loob. Again, medyo confusing sa una kung paano hahabaan tong tripod pero madali lang talaga. Very compact yung pagkakadesign nila lalo na kapag nakatupi. Ito naman guys yung mic adapter na kailangan natin kung plano nating maglagay ng lapel mic or wireless mic dito sa Ace Pro. Ang catch lang, kailangan nating tanggalin yung cover sa pagkakabitan natin para magkasya tong mic adapter. Sunod ay itong vertical, horizontal mount. Ginagamit naman to kung madalas tayong mag-portrait mode.
Gumagana to doon sa standard magnetic mount. Parang ganito. Next ay itong cold shoe. Nako, importante ito kung plano mong bumili ng mic adapter kanina. Tapos, wireless mic, yung ilalagay mo dito kasi dito mo imamount yung receiver. Or kung plano mo naman gumamit ng shotgun mic, dito mo din ikakabit yun. Pero para naman maikabit mo tong cold shoe sa Ace Pro, may isa ka pang accessory na kailangan bilhin. At yan, ang quick release mount. Ang maganda dito compared sa standard na magnetic mount, natutupi yung ilalim tapos meron na siyang screw mount sa ilalim. So para maikabit mo yung cold shoe, ilulusot mo lang siya sa may ilalim nitong quick release mount at yun na, matik, nakalock na siya. Last naman ay itong extra battery. So for me naman, mahalaga din to na may extra battery ka kasi madali kang makakapag-record ulit once na malobat yung una mong battery. Ang maganda dito sa battery, meron na siyang case na kasama at yung case, may lalagyan din ng micro SD card sa loob. Parang ganito. So tingnan muna natin ilang mga sample videos para magkaroon lang kayo ng idea sa quality ng video nitong Ace Pro. Okay, so ito yung 4K 30 frames per second na video recording dito sa ating Insta360 Ace Pro. Hindi pa naman ganun kadilim siya ngayon pero malapit na. Parang past 5 PM na. Pero hindi ko pa rin inilagay sa pure video mode para makita nyo talaga yung quality niya sa mga ganitong situation. So yung ating stabilization ngayon standard, yun lang yung sinet ko muna. Abangan nyo yung full review para magamit ko siya sa iba't ibang situation. Try din natin mamaya kung kayang mag pure video, pero sa ngayon ito yung sample nya. Yan. Naka-dewarp pala tayo ngayon, no? Hindi tayo naka ultra wide. Okay, try natin yung stabilization nya. Hindi ko iniingatan yung ano natin yun paghawak ha. Pero gamit ko yung ano nya, yung monopod na pinakita ko sa inyo kanina. Comment kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa stabilization na. Ayos. Okay, so sa ngayon guys, yun na muna. Pero if ever gusto nyo nang bilhin itong Ace Pro ng Insta360, ilalagay ko lahat ng link dyan sa description box sa baba. At maraming salamat guys sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.